Nagsimula ang kwento sa isang gabing nakakatakot na katahimikan, nang tumakbo ang isang batang lalaki upang iligtas ang kanyang buhay. Siya ay lubhang nasugatan, dahil sa isang gang na naglagay sa kanya sa ganitong sitwasyon. Sa tingin niya kailangan niyang itago at gamitin ang oras na yun para makabawi. At kung kailangan niyang magpatuloy sa pagtakbo at hindi makabangon, sa huli ay mahuhuli siya. Kailangan niyang maghanap ng paraan para mabura ang kanyang mga landas at makapagtago ng lubusan. Bigla siyang nakakita ng matabang pasang pusa doon at nag-isip ng plano. Pagkatapos ay pumunta siya sa pusa, at may biglang kumislap na liwanag. Kinabukasan, isang batang lalaki na nagngangalang Jiwoo ang bumisita sa isang departmental store at mukhang excited siyang makakita ng mga merienda ng pusa na ibinebenta. Siya ay mahilig sa pusa at sa palagay niya ay dapat niyang i-stock ang mga merienda na ito dahil kadalasan ay mahal ang mga ito. Iniisip niya kung dapat niyang kunin ang bawat merienda mula sa tindahan para sa kanyang mga pusa at tila nasasabik sa kanyang mga pagbili, nag-isip siya sandali at kalaunan ay nagpa siya na bumili ng bawat merienda mula sa tindahan. Pagkatapos nito, iniisip niyang pumunta siya sa tindahang ito para bumili ng mga bagay para sa kanyang sarili. Ngunit natapos muli ang pamimili para sa mga pusa. Gayunpaman, masaya siyang nag-iisip, iniisip na magugustuhan sila ng kanyang mga pusa. Bigla niyang napansin ang isang maliit na batang lalaki na tumatakbo upang seluhin ang kanyang bola mula sa kalsada. Kasabay nito, isang mabilis na nagmamanehong kotse ang humaharurot patungo sa batang lalaki. Sasagasaan na ng kotse ang bata nang tumakbo si Jiwoo sa sobrang bilis ay nailigtas siya sa isang kisap mata ng lahat. Tinanong niya ang maliit na bata kung tama siya at hiniling sa kanya na mag-ingat sa susunod na magtaka ang mga tao tungkol sa sitwasyon at isipin kung ano ang nangyari doon. Tatamaan na sana ang bata, pero bigla na lang itong nawala. Iniwan ni Jiwoo ang bata doon at sa tingin niya ay mapalad siya na magkaroon ng kapangyarihang iligtas ang batang yun. Ang ina ng bata ay nagmamadaling lumapit sa kanya at nagtanong kung ayos lang siya. At takot na takot siya. Tinanong niya siya kung paano siya nasagasaan ng kotseng yun, at itinuro niya si Jiwoo at sinabing iniligtas niya siya. Tahimik na umalis si Jiwoo sa lugar at iniisip na ginagamit niya ang kapangyarihan dahil nasa panganib ang bata. Ngunit halos ilantad na niya ang kanyang kapangyarihan sa pangkalahatang publiko. Gayunpaman, buti na lang napigilan niyang masaktan ang bata. Sa parehong gabi, dinadala niya ang kanyang pasang pagkain para sa kanyang mga pusa, humingi ng paumanhin sa mga ito dahil sa pagiging late at sinabing siya ay nakauwi ng late mula sa paaralan. May 3 pasang gala at parang lagi silang magkasama at tinatanong niya kung pamilya ba sila o magkaibigan lang. Napansin niya ang mga pusa na hindi kumakain ng pagkain at tinanong sila kung hindi nila ito gusto. Nalulungkot siya dahil ginamit niya ang lahat ng sobrang pera niya para bilhin ito para sa kanila. Tila may sinusubukang sabihin sa kanya ang mga pusa at tinanong niya kung hinihiling nila sa kanya na sundan sila. Sinimulan niyang sundan sila at nakarating sa isang lugar kung saan ang isang dilaw na pusa ay walang malay at nasugatan. Dinadala niya ang pusa sa bahay nito. At nang mamulat ito, nagtataka siya kung nasaan siya. At nang mahimatay siya, siya ang parehong batang lalaki noong nakaraang gabi na naging pusa. Pinagmasdan niya ang kanyang mga tampok at nalaman na siya ay naging isang pusa. Naalala niya ang huling gabi nang hawakan niya ang pusa. At nagkaroon ng kislap ng liwanag. Iniisip niya na sa huling minuto ay nakapag-transform na siya. Samantala, lumapit si Jiwoo sa kanya at tinanong kung gising siya. Nag-alala siya dahil napuno siya ng dugo at walang malay nang matagpuan siya. Siya ay masaya na siya ay mas maganda ngayon at sinabi niya na hindi niya kailangang maging magulo. Nagtataka si Mr. Kaden kung sino itong tandang lalaki. Habang nakikipag-usap sa kanya si Jiwoo, itinuring siyang pusa, iniisip niya kung inilagay siya roon ng batang iyon nang wala siyang malay. Hiniling sa kanya ni Jiwoo na maghintay doon sandali at tumakbo palayo sa silid. Nagdadala siya ng pagkain ng pusa para sa kanya at tinanong kung bakit siya nahimatay doon. Sinabi ni Jiwoo na hindi siya mukhang sugatan o ano paman. At napag-isip-isip niyang magkakaroon siya ng mga sugat mula nang siya ay duguan. At lahat ng itinatanong niya sa kanya kung saan man galing ang dugo. At kung may sugat sa ibang bahagi ng kanyang katawan, iniisip ni Mr. Kadon na siya ay isang napakadaldal na batang lalaki at hindi niya ito napigilan. Hiniling sa kanya ni Jiwoo na kunin ang kanyang pagkain na makakatulong sa kanya na gumaling ng mas mabilis. Inaamoy ni Mr. Kadon ang pagkain, ngunit hindi niya ito gusto. Habang si Jiwoo ay nagdadagdag ng kung ano dito at hinihiling sa kanya na kainin din ito.
Nagalit si Mr. Caden at naisip niya kung paano niya hinahangad na kumain siya ng pagkain ng pusa. Pagkatapos ay napagtanto niya na siya ay nasa katawan ng pusa at dapat kumain ng hanggang sa mas mabilis na gumaling. Kakainin na niya ang pagkain. Nang buhatin siya ni Jiwoo para makita kung siya ay lalaki o babae, nawala ng pasensya si Mr. Caden at hiniling sa kanya na ibaba siya ng galit. Lumingon-lingon si Jiwoo sa paligid at nagtataka kung saan nanggaling ang boses. Nakarinig siya ng malalim na boses ng lalaki ngayon at iniisip kung naiwan niyang bukas ang TV. Muli siyang kinausap ni Mr. Caden at hiniling na ibaba siya. Kung hindi, susuntukin niya ito at babutis ulit sa ulo. Labis na natakot si Jiwoo na makakita ng isang madaldal na pusa at nagtataka kung ano ang nangyayari doon. Sinabi ni Mr. Caden na siya ay masyadong maingay, sinisigawan siya at hiniling sa kanya na tumahimik. Kung hindi, bubuksan niya ang kanyang bungo gamit ang kanyang mga kuko. Nang tumahimik siya, tinanong siya ni Mr. Caden tungkol sa kanyang pangalan. Natatakot pa rin si Jiwoo at hindi siya sinasagot. Nang tanungin ulit siya ni Mr. Caden tungkol sa pangalan niya, sumigaw siya at sinabing hindi niya gustong magtanong ng 2 beses, at sinabi ni Jiwoo ang kanyang pangalan sa kanya. Pagkatapos ay iniutos niya sa kanya na dalhin ang upuan sa kanya at galit na sinabi na hindi siya mahilig magtanong ng mga bagay ng 2 beses. Tumakbo si Jiwoo at dinala siya ng upuan. Umakyat si Mr. Caden sa upuan at sa tingin niya ay kakaiba na napakahirap niyang umakyat. Hindi maganda ang katawan niya at hindi man lang makaakyat. Pagkatapos ay binyantaan niya si Jiwoo at hiniling sa kanya na alalahanin ang sinabi niya. Kung sasabihin niya ang isang salita tungkol sa kanya sa sinuman, pagkatapos ay mamamatay siya. At pumayag agad si Jiwoo sa kanya. Bigla siyang tumingin sa salamin at nagtaka kung ano ang matabang pasang iyon sa salamin. At hindi pwedeng pasang may double chin. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang mataba at mabilog na pusa ay siya talaga. Laking gulat niya na siya, ang dakilang Caden, ay naging isang matabang pusa. Nahulog siya mula sa upuan at nabigla pa rin na ang dakilang Caden ay isang mahinang pusa. Sinubukan ni Jiwoo na gisingin siya at iniisip kung ano ang nangyari sa kanya. May sinabi siya at siya ay hinimitay. Habang nabigla siya sa pag-iisip na kailangan niyang manatili sa kaiyahiyang estado na ito hanggang sa siya ay bumalik. Wala siyang lakas na magpalit ng ibang hayop nang bigla siyang niyugyog ng malakas at hiniling na huwag mamatay. At hiniling sa kanya ni Mr. Caden na huminto. Masaya si Jiwoo na siya ay buhay at hiniling sa kanya ni Mr. Caden na ibaba siya, na nagsasabing hindi siya kailanman namatay. Nagulat si Jiwoo nang makita siyang nahimatay, ngunit ngayon ay natutuwa siya na okay siya. Tinanong siya ni Caden kung bakit siya nagulat nang siya ay nahimatay, ngunit ngumiti lang si Jiwoo sa kanya. Muli niyang pinagmamasdan ang sarili sa salamin at nagsisisi kung bakit siya naging matabang pusa. Tinawag siya ni Jiwoo sa pangalang Mr. Cat, ngunit hiniling niya sa kanya na tawagin siyang Mr. Caden. Tinanong niya ito kung paano siya makapagsalita tulad ng isang tao kung siya ay isang pusa, at siya ay tumugon na siya ay isang tao din tulad niya. Ganito na siya ngayon, pero hindi siya pusa kundi tao. Tinanong siya ni Jiwoo kung siya ay isang tao na nagbagong anyo sa isang pusa, at sinabi ni Mr. Caden na siya ay pansamantalang nagbago, at mahirap ipaliwanag sa kanya upang hindi na siya magpaliwanag pa. Nabigla pa rin si Jiwoo at tinanong siya kung ang isang tao ay maaaring maging isang pusa. Sinagot ni Mr. Caden ang kanyang tanong sa pamamagitan ng pagtitig sa kanya ng diretso sa mata. Tulad ng para sa pangalawang tanong, sinabi niya na posible lamang ito sa teorya, ngunit tila ito ay napakabihirang. Pagkatapos ay tinanong siya ni Jiwoo ng maraming tanong tungkol sa kung bakit siya naging pusa at kung bakit siya duguan at hinimatay. Sagot ni Mr. Caden, hindi niya kailangang malaman yon. Sinabi niya na pareho silang sinadya dahil sa hindi maiiwasang mga pangyayari. At iyon lang ang kailangan niyang malaman. Pagkatapos noon, awkwardly silang tumahimik saglit. Tapos pinapakain siya ni Jiwoo ng cat food dahil matagal siyang nahimatay at sugatan din siya. Sagot ni Mr. Caden, sinabi na niya sa kanya na ang kanyang pagbabago ay pansamantala lamang at sinasabi niya sa kanya na kumain ng pagkain ng pusa kapag alam niyang siya ay isang tao. Sinabi ni Jiwoo na siya ang pusa sa ngayon, at hindi mabuti para sa isang pusa na kumain ng pagkain ng tao. Sa tingin niya ay hindi niya dapat kainin ng pagkain ng tao, lalo pat nasaktan siya. Naiintindihan ni Mr. Caden ang sitwasyon at iniwan siya ni Jiwoo doon na nagsasabing papakainin niya ang ibang mga pusa. Habang sila ay nagugutom sa mahabang panahon. Pagkatapos nito, naisip ni Mr. Caden na tama si Jiwoo. Narinig niyang masama para sa mga pusa ang kumain ng pagkain ng tao,
at dahil ganap na siyang nag-transform sa isang pusa, kung gayon ay tama para sa kanya na kumain ng pagkain. Iyan ay mabuti para sa mga pusa. Kakailanganin niyang pilitin ang pagpapakain kung kinakailangan. Kung gusto niyang gumaling sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay sinipsip niya ang pagkain at sinimulan itong kainin ng dahan-dahan. Minsan sa ibang pagkakataon, kinakain niya ang lahat ng pagkain at iniisip na kumain siya ng stupid cat food, ngunit ngayon ay tamad na tamad siya. Hindi na fully functioning ang katawan niya at wala na rin siyang lakas. Sa tingin niya ay magiging dead meat siya nang wala sa oras. Kung matutuklasan niya ngayon, kailangan niyang manatiling nakatago hanggang sa maibalik niya ang kanyang lakas. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Jiwoo sa kanyang silid at sinabing lalabas siya sandali. Tinanong siya ni Kaden kung saan siya pupunta sa oras na ito, at sumagot siya na pupunta siya sa ospital ng hayop, dahil wala na siyang pagkain ng pusa para bukas. Tinitigan siya ni Mr. Kaden na may kain na hinala, kaya tinanong niya ito kung gusto niya. Sumama ka sa kanya. Tinanong niya siya kung bakit siya dapat sumama sa kanya, at tinanong siya ni Jiwoo kung hindi siya nag-aalala kung sasabihin niya sa ibang tao ang tungkol sa kanya. Pumayag si Mr. Kaden na sumama sa kanya para subaybayan siya dahil hindi siya mapagkakatiwalaan. Inalalayan siya ni Jiwoo at aalis na sana nang sigawan siya nito at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ni Jiwoo na nasaktan siya, kaya dadalhin siya sa ospital. Sinusubukan niyang lumaban at hiniling sa kanya na ilagay siya at kung paano siya maglakas loob na tratuhin siya ng ganito. Pagkatapos noon, itinali siya ni Jiwoo sa kanyang kamiseta at comfortable siya sa ganitong estado. Pagkatapos ay hinihiling niya sa kanyang sarili na kumapit dahil hindi siya pusa. Medyo pagod lang siya at ganito ang nararamdaman niya dahil first time niyang maging pusa. Naglalakad sila sa tahimik na mga lansangan at nakarating sa ospital ng hayop. Pagkaraan ng ilang oras, tinanong ng doktor si Jiwoo kung ano ang ginagawa niya doon sa ganitong oras. At tumugon siya na gusto niyang kumuha ng pagkain ng pusa at gusto niyang makita niya ang kanyang pusa dahil nasaktan ito. Galit na tinitigan siya ni Mr. Kaden at sa tingin niya ay niloko siya ng batang ito. Hiniling ng doktor kay Jiwoo na ilagay siya doon, ngunit hindi pa niya ito nakita. Nagtatanong siya tungkol sa kanyang pangalan. Sinabi ni Jiwoo na ang kanyang pangalan ay Kaden at sinabi ng doktor na ito ay isang magarbong pangalan para sa isang pusa na ganito ang hitsura. Pagkatapos ay sinusuri niya siya mula sa bawat bahagi ng katawan at nakaramdam ng sobrang kahihiyan si Kaden sa kanyang mga aksyon. Ang doktor ay hindi makakakita ng isang partikular na problema, at sinabi ni Jiwoo na may kaunting dugo sa kanyang balahibo nang matagpuan siya. May mga gasgas lang ang sabi ng doktor, pero nagamot na niya. Pagkatapos nito, sinabi ng doktor na ang pusa ay kailangang mag-diet. Habang tinititigan siya ni Kaden at iniisip na papatayin niya ang lalaking ito. Ang doktor ay hindi nagbibigay sa kanya ng anumang race eta sa araw na ito at hinihiling sa kanya na patuloy na bantayan siya at ibalik siya. Kung may mga problema pagkatapos nito, uuwi sila nang tawagan siya ni Mr. Kaden at tinanong kung may halimaw na pusa sa kapitbahayan. Hindi maintindihan ni Jiwoo ang sinabi niya at tinanong siya kung ano ang sinasabi niya. Samantala, lumilitaw ang isang malaking halimaw na pusa sa gilid at mas mukhang tigre kaysa pusa. Sinabi ni Mr. Kaden na naramdaman niya na ito ay isang pusa, ngunit ang kanyang mga mata ay mukhang nakakatakot at ang kanyang titig ay parang tigre. Tinanong siya ni Jiwoo kung ano ang dapat nilang gawin, at iminumungkahi ni Kaden na tumakas sila doon. Sinabi ni Mr. Kaden na siya ay mas mabilis kaysa sa naisip niya, at hindi niya akalaing malalaman niya kung ano ang gagawin sa sitwasyong ito. Gayunpaman, sa bilis na ito, malapit na silang maabyutan. Biglang tumalon ang pusa sa kanila at tatamaan na sana si Jiwoo gamit ang kanyang mga kuko, ngunit naiwasan niya ito at bumagsak sa lupa. Tinanong siya ni Mr. Kane kung ayos lang siya. At sinabi ni Jiwoo na jacket niya lang ito at tinanong kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Kailangan nila ng sandata o isang bagay, at si Jiwoo ay naglabas ng isang pamalo mula sa kanyang bulsa at sinubukang takutin ang pusa. Si Mr. Kaden ay nabigla sa kanyang aksyon at nagtanong kung ano ang kanyang gagawin doon. Sabi ni Jiwoo ito lang ang meron siya ngayon. Tumalon ang pusa patungo kay Jiwoo para umatake, ngunit sa sobrang takot niya ay napapikit siya. Bigla siyang nabigla nang makitang pinaglalaroan talaga ng pusa ang kanyang pamalo. Pagkatapos ay hiniling niya kay Mr. Kaden na tumakas, ngunit sinusubukan din niyang hulihin ang pamalo. Nag-flashback si Kaden nang talunin niya ang lahat gamit ang kanyang kapangyarihan sa kidlat. Palagi niyang hinahamon ng ibang tao at patuloy na nanalo.
Ang mga kilalang nagising ay hindi na tumatanggap ng mga hamon mula kay Kayden, at iniiwasan nila ang mga pakikipag-away sa kanya. Si Kayden ay maaaring ituring na isa sa pinakamalakas na away-ken. May humiling sa kanya na lumapit sa kanya at gagawin niya itong pangalawang pinuno at hayaan siyang pamunuan ng mundo sa tabi niya. Katulad nito, maraming iba pang organisasyon ang sumusubok na makipag-ugnayan sa kanya at hilingin sa kanya na sumali sa kanila. Namula siya nang tawagin siya ni Jiwoo at tanungin kung ano ang ginagawa niya habang nilalaro niya ang pamalo, biglang tumalon ng halimaw na sasakyan sa kanya at sinunggaban ng biktima ng isda sa kanyang bibig. Nagulat si Jiwoo at Kayden sa kanyang bilis habang ang pusa ay muling nakatitig sa kanila gamit ang kanyang kumikislap na mga mata. Si Jiwoo ay nabigla sa dapat niyang gawin ngayon, at napagmasdan niyang gumagaan ang peklat sa mata ng pusa. Biglang dumura ng mga pusa ang stuffed toy sa sahig at tumalon papunta sa kanila para umatake. Muling tumalon si Jiwoo mula sa lugar at umiwas. Ang atake nito ay sinisigawan ng kanyang hanggal na katawan at nagtataka kung bakit siya pinapagawa nito. Mabilis siyang hinawakan ni Jiwoo at tumakbo palayo doon. Samantala, hinahanap sila ng pusa sa kanyang galit na avatar. Si Jiwoo ay tumatakbo upang iligtas ang kanyang buhay at hawak din niya si Kayden. Makalipas ang ilang oras, nakarating sila sa ibaba at sinabing pusa talaga ito. Gaya ng hinulo ni Kayden, nagtaka siya kung bakit ganoon ang hitsura nito. At ito ay kakaiba at napakalaki. Sabi ni Kayden baka nagalit ito dahil gutom. Maya-maya, sinabi ni Jiwoo na makakapagpahinga na sila dahil hindi na niya ito makikita. At baka mawala siya sa kanila. Sinabi ni Kayden na nakakatakas sila. Ngunit ano ang mangyayari sa ibang mga tao kapag nakilala nila siya? Huli na, kaya't walang nanganganib ngayon, ngunit ang pasang yon ay aatake kapag nakahanap ito ng isa pang biktima. At maaari pa itong tumalon sa mga tahanan ng mga tao. Nag-aalala si Jiwoo at nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin, at hindi niya iniisip yon. Sinabi ni Mr. Kayden na ang tanging solusyon ay ang patuloy na tumakas, ngunit sinabi ni Jiwoo na dapat nilang tulungan ang mga tao dahil sila ay masasaktan. Hiniling sa kanya ni Kayden na tumawag sa isang ulat tungkol sa pusa, ngunit sinabi ni Jiwoo na wala ang kanyang telepono. Sinabi ni Kayden na walang gagawin maliban kung nagpaplano siyang umakyat. Nasa sabik si Jiwoo at sinabing maaari siyang umakyat. Nagulat si Kayden at nagtanong kung ano ang sinasabi niya at kung bakit siya madadami sa bagay na ito. Sinabi ni Jiwoo na siya ay masyadong pesimista upang maging isang pusa, at tinanong siya ni Kayden kung ano ang maaari nilang gawin at tinanong kung tatanungin niya siya kung hindi niya nakita ang kanyang mga kuko. Ang sabi niya ay wala sa kanyang negosyo, at puro kalokohan ang sinasabi niya ngayon. Gayunpaman, napagmasdan niya na si Jiwoo ay seryoso sa kanyang desisyon at gustong umakyat, ngunit hindi niya alam kung mabubuhay pa siya. Pinauwi siya ni Jiwoo at sinabing may gagawin siya tungkol sa pusa. Samantala, naalala ni Jiwoo ang pusa at sa tingin niya ay isa siyang mabait na kuting. Hindi niya alam kung bakit siya lumingon sa ganoong paraan, ngunit hindi niya ito kayang iwan ng ganoon na lang. Sinabi ni Mr. Kayden na tutulungan niya siya kung sabik na sabik siyang tulungan ang pusa. Handa siyang bigyan siya ng maliit na bahagi ng kanyang kapangyarihan upang magamit sa labanan. At pagkatapos ay magagawa niyang sugpuin ang pusa. Natuwa si Jiwoo at nagtanong kung kaya niya ba talaga. At sinabi ni Cat Eden na ang epekto ay tatagal lamang ng maikling panahon, kaya hindi niya ito dapat hipan. Hinihiling niya sa kanya na ibaba ang kanyang sarili sa kanyang antas. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang ulo at naramdaman ni Jiwoo ang kanyang paghipo na napakalambot. Biglang umapaw ang napakalaking enerhiya sa kanyang katawan. At mayroong isang malaking electric shock sa buong lungsod. Nararamdaman ni Jiwoo ang kapangyarihan na umaapaw sa kanya, at may kuryente rin. Sinabi sa kanya ni Kayden na electric ang kanyang kapangyarihan at sinabi ni Jiwoo na hahanapin niya ang pusa. Pero sabi ni Kayden hindi na niya kailangan hanapin dahil nandoon na ito. Lumapit si Jiwoo at hiniling si Mr. Kayden na umatras, habang si Kayden ay nagyayabang at nagtatanong kung bakit niya hinihiling na tumalikod siya. Nagulat siya sa pagtitiwala ni Jiwoo at sa tingin niya ay nasa kanya ang kanyang kapangyarihan. Ngunit dapat pa rin siyang matakot sa pasang yun. Ang kanyang takot ay hindi mawawala dahil lamang sa kanyang kapangyarihan at tinawag ni Jiwoo ang halimaw na pusa at sinabing dumating ito sa kanyang bahay kanina. Tinanong niya ito kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit tila hindi siya naiintindihan ng pusa at nagmamadaling lumapit sa kanya para umatake. Sigaw ni Kayden mula sa kanyang kinatatayuan at pinaalis siya, pero hindi makagalaw si Jiwoo. Pagkatapos ay umupo siya sa kanyang pwesto at hindi siya mahawakan ng pusa.
Paulit-ulit nitong sinusubukang atakihin siya, ngunit lagi niya itong iniiwasan. Sa tingin ni Mr. Caden, hindi lang swerte ang kakayahan ni Jiwoo sa pag-iwas. Ngunit maaari niyang subaybayan at mahulaan ang lahat ng mga galaw ng pusa. Gayunpaman, ang bilis ng pusa ay napakabilis para gawin yon ng isang tao. At napansin ni Mr. Caden na hindi kailanman ginagamit ni Jiwoo ang kanyang kapangyarihan para iwasan ang mga pag-atake ng pusa. Naalala ni Jiwoo ang sinabi ni Caden na kaya niyang labanan ng pasang yun gamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit panandalian lang. Kaya kailangan niyang isave ang kapangyarihan at gamitin ito sa tamang oras. Kapag nagkaroon siya ng pagkakataon, gumagalaw siya ng napakabilis at lumilitaw sa likod nito. Nabigla si Caden sa kanyang paggalaw at sa tingin niya ay hindi yun ang kapangyarihang ibinigay niya sa kanya. Ang halimaw na pusa ay hindi makasabay sa kanyang bilis. Nagtataka siya kung may super speed power si Jiwoo, habang kasabay nito ay tumalon siya pataas at sinuntok ang pusa gamit ang Caden's power. May biglang kumislap na liwanag at nang mawala, si Jiwoo ay nakaupo sa lupa at tila pagod na pagod. Lumapit sa kanya si Mr. Caden at sinabing sobrang kumpiyansa siya sa laban. Tinatanong niya kung dahil ba ito sa kanyang kapangyarihan. Natamba ang halimaw na pusa at umaasa si Jiwoo na hindi ito mamamatay. Biglang lumiit ang pusa at sigurado si Jiwoo na pusa ang pumunta sa bahay niya. Gumawa daw sila ng racket para may dumating na mga tao doon, kaya kailangan na nilang umalis doon. Sa kabilang banda, nakatayo ang isang lalaki sa tuktok ng isang malaking gusali at hinahanap ang kanyang sample, ngunit hindi niya ito makita sa tracker. Nakita niya ang marker na kumikislap sa eksaktong lokasyong ito mga isang oras na ang nakalipas at iniisip niya kung napilitan siyang gisingin ang imprint sa loob ng sample sa kanyang kapangyarihan. Galit niyang sinira ang kanyang telepono at iniisip na hindi niya maiiwasan ang mga mangangaso kung kailangan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Sa tingin niya ay wala na siyang ibang paraan, ngunit hindi niya maaaring hayaang mawala na lang ang isang malakas na sample na tulad nito. Inilabas niya ang kanyang madilim na enerhiya at hinahanap ang kanyang sample. Sa kabilang panig, dinala ni Jiwoo ang pusa pabalik sa kanyang tahanan at binigyan siya ng paunang lunas. Sinabi niya na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya at tinanong si Ketin kung ito ay sapat na. Sumagot siya na ang pusa ay nabigla lamang at natamba, ngunit hindi ito dapat maging problema. Sinabi ni Jiwoo na mas mabuting dalhin siya sa ospital para sa tamang paggamot, ngunit tinanong siya ni Mr. Caden kung ano ang gagawin niya kung magising siyang muli sa kakilakilabot na anyo. Nag-aalala pa rin si Jiwoo sa pusa, ngunit sabi ni Caden kung hindi siya okay, wala siyang magagawa. Nagtataka tuloy siya kung bakit naging ganoon ang pusa at lumaki ito at lumakas. Ang isang normal na pusa ay hindi maaaring gawin yon, at sa tingin niya ay maaaring ito ay isang nagising na pusa. Tinatawagan siya ni Jiwoo at sinabing hindi niya ito masabi noon dahil abala sila. At tinanong siya ni Caden kung may gusto ba siyang sabihin sa kanya. Gustong sabihin sa kanya ni Jiwoo ang ginawa niya noong nakikipag-away siya. At hinihiling sa kanya na huwag sabihin sa sinuman ang tungkol sa kanyang kapangyarihan. Sabi niya walang makakaalam na kaya niyang gumalaw ng ganoon kabilis. At galit na nagtanong si Caden kung nagbibiro siya tungkol sa kanyang pagiging isang nagising. Nagulat si Jiwoo at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng nagising. Tinanong siya ni Caden kung hindi niya kilala kung sino siya. Nalaman niya na hindi alam ni Jiwoo na siya ay nagising at sinabi niya sa kanya na maraming tao rin ang katulad niya. Itinaas ni Jiwoo ang kanyang kamay at sinabing may tanong siya. Tinatanong niya kung gising na siya. At ito ang dahilan kung bakit siya nakakagalaw ng napakabilis. Tinanong siya ni Jiwoo kung may mga kapangyarihan ng ibang taong katulad niya, at sinabi ni Caden na tinitingnan niya ang isa ngayon. Nagulat si Jiwoo nang malaman na mayroon din siyang mga espesyal na kapangyarihan tulad niya. Tinanong siya ni Caden kung sa tingin niya ay makatwiran para sa isang normal na tao na maging isang hanggal na pusa tulad nito. Nagulat siya nang makitang may luha sa kanyang mga mata at tinanong kung ano ang problema niya. Humingi ng paumanhin si Jiwoo sa kanya dahil sa pag-iyak at sinabing inisip niya lang ang kanyang sarili na isang weirdo. Tinanong siya ni Ketin kung ito ang una niyang pagkikita. Isa pang nagising at hindi niya alam kung ano siya hanggang ngayon. Narinig niyang hindi madali para sa mga tulad niya na hindi alam kung ano sila nang malaman ng mommy niya ang powers niya. Sinabihan siya nito na huwag niya itong gagamitin. Ginamit niya ang mga ito minsan ng walang kahulugan, kahit noong maliit pa siya, at hindi niya makakalimutan ang tingin sa kanya ng mga kaibigan niya pagkatapos. Halimaw daw siya, at simula noon, itinatago niya ang kanyang kapangyarihan.
Kailangan nilang gumalaw ng madalas upang maitago ang kanyang kapangyarihan. At hindi na niya ito pinag-usapan dahil ayaw niyang mag-alala ang kanyang ina. Ngunit palagi siyang natatakot. Natatakot siya na dadalhin siya ng mga tao sa isang lab at i-dissect siya kapag nalaman nilang nagsimula siyang maiyak nang mapagtanto niyang may mga katulad niya. Sinabi ni Caden na hindi ito isang sakit, ngunit isang tunay na kapangyarihan, at walang dapat iyakan. Humingi ng pahintulot si Jiwoo sa kanya para sa isa pang tanong at tinanong siya kung maaari pa niyang turuan siya tungkol sa mga nagising. Ibinunyag ni Caden na ang mga taong tulad niya at ang mga taong may higit sa tao na kapangyarihan ay tinatawag na mga nagising. Kaunti ang nalalaman tungkol sa kung saan sila nanggaling o kung kailan sila unang lumitaw. Ang ilan ay may pisikal na kapangyarihan, habang ang iba ay may mga seikiko. Ang ilan sa kanila ay maaaring malayo ang maglipat ng mga bagay, masira ang mga ito o magpasabog sa pamamagitan ng compressed force. Tinanong siya ni Jiwoo kung sila ay tulad ng mga superhero sa mga pelikula, at inihayag ni Caden na ang mga kapangyarihang ito ay tinatawag na mga nagising na kakayahan na maaaring mabuo sa maraming paraan. Sinabi ni Cadence na ang kanyang kapangyarihan ay nagpapabilis sa kanya at marahil sa iba pang mga espesyal na bagay. Tinanong niya si Jiwoo kung nararamdaman niya na ang kanyang kapangyarihan ay mas malakas kaysa dati, at sumagot siya na sa una ay maaari lamang siyang kumilos ng mabilis mga 1 segundo, ngunit kahapon ay naubusan siya ng singaw. Ngayon mas marami na siyang magagawa. Maaari siyang kumilos ng mabilis sa loob ng 3 hanggang 5 segundo sa isang araw. Sinabi ni Caden na kulang siya sa pagsasanay at natatakot siya, at makatwira na itinago niya ang kanyang mga kapangyarihan sa halip na subukang gawing mas malakas at mas malakas ang mga ito. Tinanong siya ni Jiwoo kung ang lahat ng mga nagising ay nagpapalakas ng kanilang mga kapangyarihan, at sinabi ni Caden na magagawa nila ang anumang gusto nila sa gayong mga kapangyarihan. Bulalas ni Jiwoo na gusto pa rin niyang itago ang kanyang kapangyarihan, at sumagot si Caden na ito ay dahil siya ay isang exception. Gayunpaman, bumangon si Jiwoo, humihingi ng paumanhin na hindi niya sila binigyan ng makakain dahil abala sila sa conversion at bumangon upang dalhan sila ng pagkain. Kumuha siya ng isang hiwa ng tinapay para sa kanyang sarili at naramdaman niyang nakatitig si Mr. Caden din sa kanya. Ngunit ibinaling niya ang kanyang mukha sa kabilang panig. Binibigyan niya sila ng pagkain ng pusa at pinapakain, dahil baka nagugutom din siya. Naisip ni Caden na mababaliw siya kung kailangan niyang kainin ang tandang pagkain ng pusa na yon. Hiniling sa kanya ni Jiwoo na kainin ito, kahit na hindi niya ito gusto. Saglit na nag-isip si Caden at nagsimulang kumain, sa pag-aakalang inuubos niya lang ang kalokohang pagkain na ito dahil sa sobrang gutom niya. Biglang naramdaman ni Caden ang isang madilim na enerhiya sa paligid ng kanilang bahay at nagtataka kung ano ang enerhiya. Hindi niya naramdaman ang pagdating nito dahil sa kalagayan niya ngayon. Hindi normal ang pakiramdam. Biglang, ang pusa ay nakakaramdam din ng parehong enerhiya at bumangon sa dati nitong estado. Tumalon ito mula sa sofa patungo sa bintana at nagmamadaling lumabas. Gulat na gulat pa rin sina Jiwoo at Caden at iniisip kung ano ang problema ng pusa. Tinanong ni Jiwoo si Caden kung ano ang dapat niyang gawin ngayon, at sumagot siya na ang pusa ay nagising kaagad dahil sa enerhiya sa kanilang paligid. Pagkatapos ay napansin niyang may ginagawa si Jiwoo at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya. Sumagot siya na kailangan niyang hanapin muli ang pusa dahil maaari itong umatake. May ibang humiling sa kanya na huminto at sinabing hindi ito maiiwasan sa unang pagkakataon, ngunit hindi na niya kailangang umakyat sa pangalawang pagkakataon. At ang pusa ay hindi magkakaroon ng lakas upang umatake muli. Sumagot si Jiwoo na mas madaling mahuli siya sa pagkakataong ito, at nag-aalala siya sa ibang tao at sa pusa, at hindi nila hahayaang saktan siya ng sinuman. Pumayag si Caden at handa siyang samahan at natuwa si Jiwoo sa kanyang desisyon. Sumagot si Hayden may nangyari sa pasang yon, at napansin din niya ang isang hindi kanais-nais na enerhiya sa labas na humihiling sa kanya na huwag isipin na ginagawa niya ito para sa kanya o anumang bagay. Samantalang si Jiwoo ay nagsabing laking pasasalamat niya na sumama siya. Pagkatapos nito, lumabas sila at si Jiwoo ay tumatakbo sa mga lansangan at hinahanap ang pusa. Sa paghusga mula sa kanyang laban kanina, napansin ni Caden na mayroon siyang mahusay na pananalita at mga advanced na paggalaw. Kumpiyansa siya na ang kanyang sobrang bilis at mga kaugnay na kakayahan ay sapat na rin na binuo. Tinanong siya ni Jiwoo kung ano ang ibig niyang sabihin sa mga nauugnay na kakayahan, at sinagot iyon ni Caden upang mabilis na kumilos. Kailangan niya ng magandang reflexes, cognitive ability, dynamic vision, at iba pa.
Si Jiwoo ay may mga pisikal na kakayahan tulad ng higit sa kanyang bilis. Karaniwan para sa mga nagising na magkaroon ng maraming kakayahan. Pagkatapos nito, inutusan siya ni Kaden na lumipat sa kaliwa at si Jiwoo ay gumagalaw sa kanyang sobrang bilis at tumakbo patungo sa kalye. Tinanong siya ni Kaden kung gaano niya katagal mapapanatili ang kanyang sobrang bilis. Sagot ni Jiwoo, ginamit niya ito sa laban, ngunit lumipas ang ilang oras, kaya may natitira pang 2 segundo. Sa palagay niya ay magagamit niya ito ng maraming beses kung gagamitin niya ito sa mga maikling pagsabog. Tinanong niya si Kaden tungkol sa pusa at tinanong kung paano niya mahulaan ang kanyang direksyon, at sumagot siya kakakuha lang niya ng ideya. Nararamdaman niya ang masamang enerhiya mula sa kanyang paligid at sinabing lahat ito ay may kaugnayan sa isa pang nagising. At sa tingin niya ay doon nila makikita ang pusa. Hiniling niya kay Jiwoo na ihanda ang sarili upang harapin ang isa pang nagising sa kabilang panig. Ang pusa ay naglalakad sa kalye at nahanap ito ng propesor at sinabing tumugon ito sa imprint. Kaya siya ang nagtatanong sa kanya kung ano ang nangyari sa kanya, at ito ay tila mas mahina. Kahit papaano, natakot ang pusa na makita ang propesor at naalala ang hawla na inilagay sa kanya at ang lalaki ay nag-eksperimento sa kanya. Akmang hahawakan niya ito nang mag-react ang pusa. Sinabi niya na siya ay mas agresibo ngayon at nagtataka kung ito ay nasira sa panahon ng eksperimento. Naramdaman niya tuloy na lumalakas ang enerhiya nito, ibig sabihin ay nagising na siya. Samantala, nakarating doon sina Jiwoo at Kaden at nakita nila ang pusa na may kasamang kakaibang lalaki. Papunta na siya roon nang sinigawan siya ni Kaden at hiniling na magtago muna siya at tingnan kung ano ang nangyayari doon. Tinanong siya ni Jiwoo kung bakit kailangan nilang magtago kapag nakikita nila ang pusa. Hinahanap nila, sagot ni Kaden, kung hindi niya makita ang taong kasama niya, dapat magising siya. Sinabi niya sa kanya na hindi siya maaaring tumalon ng walang taros sa isang nagising, at sa palagay niya ay may kaugnayan ito sa lalaking iyon. At ang enerhiya ay isang senyales na tumatawag sa pasang iyon. Nakahinga siya ng maluwag na hindi siya hinahabol ng lalaki at iniisip niya kung dumating siya para hanapin ang pusa. Samantala, ang pusa ay galit na tumalon sa propesor upang umatake, ngunit ginamit niya ang kanyang enerhiya at itinapon ito pabalik. Siya ay malubhang nasugatan at ang propesor ay bumulalas. Siya ay namamatay dahil sa tama na yun. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang nagising na enerhiya, itinaas ito sa hangin at hinihiling sa kanya na pangasiwaan ang kanyang pag-atake. Ang pusa ay tila nasa napakasamang kalagayan, at ang propesor ay humiling sa kanya na bumangon muli at humarap sa kanya. Pinapanood ni Jiwoo ang lahat ng ito, at sinabi ni Kaden na mas malakas siya kaysa sa inaakala niya at kinokontrol niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan lamang ng pagpitik ng kanyang kamay. Iniisip niya kung psychosense ba ang kapangyarihan niya, dahil ginagamit niya ito laban sa pusa. Samantala, pinagmamasdan ng propesor ang pusa at sinabing ang kanyang mga kasanayan sa paggalaw at tibay ay mas mahusay kaysa sa mga normal na pusa, ngunit hindi ito sapat. Iniisip niya kung ito lang ba ang kaya niyang gawin sa kanyang gising na estado. Sinipa niya ang pusa, ngunit bumangon ulit ito, ibig sabihin ay hindi siya nahimatay. Samantala, itinatakda ni Jiwoo ang kanyang cap at sinabing hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit kailangan niya itong iligtas. At mahina ang pusa dahil inawi siya nito. Pinakiusapan siya ni Kaden na huwag maging tanga dahil nasabi na niya sa kanya na gising na ang lalaki. Tinanong niya ito kung sa palagay niya ay magiging katulad ito ng pagkuha ng isang pusa. Hinihiling niya sa kanya na huwag maging walang muwang at kung ano ang kanyang gagawin. At tinanong siya kung sa tingin niya ay nakatayo lang ang lalaking iyon at nanunood habang inaalis niya ang pusa. Tinanong niya siya kung ano ang gagawin niya kapag sinubukan din siyang patayin ng lalaking iyon. At kung handa siyang ipaglaban ang buhay niya sa linya, hindi niya alam na gising na pala siya hanggang ngayon. At ngayon ay lalabanan niya ang isa. Sigurado si Kaden na may kumpiyansa siya pagkatapos matalo ang isang pusa, ngunit ang pakikipaglaban sa isang nagising ay medyo iba. Malungkot si Jiwoo, habang iniisip ni Kaden na dapat niyang maunawaan ngayon na ang pakikipaglaban sa pagitan ng mga nagising ay isang mapanganib na pakikipag-ugnayan sa mga buhay sa linya, hindi niya maaaring labanan ang isa pang nagising kapag natuklasan niya ang kanyang kapangyarihan. Kasabay nito, muling bumangon ang pusa at hiniling sa kanya ng propesor na labanan siya muli. Nakatitig lang sa kanya ang pusa at tinanong niya kung bakit hindi siya umaatake o kung tinatakot lang siya nito. Sinubukan ng pusa na tumakbo palayo, ngunit ngumiti siya, ginamit ang kanyang nagising na kapangyarihan at itinaas ito sa hangin. Bumagsak ito sa lupa at bulalas ng propesor.
Sayang nga lang at hindi snuff ang performance, pero at least may natutunan siyang mahalaga, at dapat niyang itapon ng maayos. Pinapanood ni Jiwoo ang lahat ng ito at sinabing ito ay malupit at susubukan niyang iligtas ang pusa gamit ang kanyang kapangyarihan. Sinabi niya na hindi niya susubukan na labanan siya, ngunit ililigtas niya ang pusa gamit ang kanyang mga kapangyarihan. Pinagbawalan siya ni Kaden at sinabing kahit na siya ay mabilis, ang lalaking yun ay nagising at ang kanyang mga pandama ay hindi katulad ng mga normal na tao. Humingi ng tawad sa kanya si Jiwoo, dahil hindi siya pinakinggan kapag nag-aalala ito sa kanya. Gaya nga ng sabi niya, maaaring walang silbi ang powers niya, pero baka masaktan siya, pero gusto niyang iligtas ang pusa. Mabilis siyang kumilos habang si Kaden ay nagtataka kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Naisip niya na si Jiwoo ay lilito sa kabilang panig upang mahuli ang kanyang mata at pagkatapos ay agawin ang walang malay na pusa. Kung iyon ang plano niya, wala siyang sapat na oras para gamitin ang kanyang kapangyarihan at baka hindi siya makatakas. Samantala, ang propesor ay gumagalaw patungo sa pusa nang lumitaw si Jiwoo doon sa kanyang sobrang bilis. Nagtataka ang propesor kung saan siya nanggaling at sinusubukan niyang nakawin ang kanyang sample. Inatake niya siya gamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit nawala si Jiwoo nang hindi nagtagal. Hinahanap siya ng propesor, ngunit hindi niya ito mahanap kahit saan. Iniisip niya na dapat siyang isang taga-subaybay at hindi niya dapat gamitin ang kanyang kapangyarihan ng walang ingat. Sa palagay niya ay kailangan niyang lumayo bago lumitaw ang isa pang taga-subaybay doon. Sa kabilang banda, tumatakbo sina Jiwoo at Kaden at napabulalas niya na ginawa nila ito. Nag-aalala si Kaden at sinabi niyang alam niya na umiiral si Jiwoo at siya ay nasa malaking panganib. Gayunpaman, masaya lang si Jiwoo at sinabing hindi niya basta-basta may iwan ang pusa doon kapag nailigtas niya ito. Si Kaden ay naging walang sagot at iniisip na siya ay isang handgal na tanga. Hindi niya alam na magtatagumpay siya dahil nasa harapan niya ang lalaking yun. Mas mabilis din siyang kumilos kaysa sa inaasahan niya. Masayang ibinulalas ni Jiwoo na sobrang nasasabik siya ngayon, at napagtanto niya na ang kapangyarihang sinubukan niyang itago ay hindi ang problema. Bukod dito, gumawa siya ng isang bagay na ipagmalaki sa kanyang bagong nahanap na kapangyarihan. Sa kabilang banda, galit ang propesor na nawala ang kanyang sample at sinabing pinaghirapan niya ang paggawa ng sample na iyon. Tinawag niya ang batang lalaki na nagngangalang Woon at sinabing mayroon silang mga tracker sa kanilang buntot. Ang sample na tumakas ay isang tagumpay, ngunit nawala niya ito sa isang tracker. Sinabi niya na kailangan nilang umalis sa lugar na ito upang makalayo sa mga taga-subaybay, ngunit hindi sila maaaring mag-iwan ng isang potensyal na tagumpay sa likod doon. Kailangan nilang magpatakbo ng mga eksperimento gamit ang petsa mula sa lugar at hanapin ang nakatakas na sample. Hinihiling niya sa kanya na lumipat ng may pag-iingat mula ngayon. Sa kabilang banda, tinitingnan ni Mr. Kaden ang kalagayan ng pusa. Tinanong siya ni Jiwoo kung kumusta siya, at sumagot siya na mabubuhay siya. Ngunit ang kanyang katawan ay nakaranas ng matinding trauma. Kakailanganin niya ng maraming pahinga. Naisip ni Jiwoo na siya ay nasa malaking problema pagkatapos ng laban na iyon. At sabi ni Kaden kung ito ay isang normal na pusa, tiyak na namatay siya. Tuluyan ang bumagsak ang pader na nataman niya. Ngunit dahil nagising siya, nagawa niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Nagulat si Jiwoo na nagising ang pusa at iniisip din ni Kaden na hindi siya sigurado noon. Ngunit pagkatapos ng laban na yun ay sigurado siyang ngayon ay hindi pa siya nakakita ng hayop na nagising noon. At minsan ay narinig niya na ang mga eksperimento ay nagpagising sa mga hayop. Iniisip niya kung ang lalaking yun ay nag-eksperimento sa kanya at inilagay siya sa isang mapanganib na kaso. Tinawag siya ni Jiwoo at tinanong kung ano ang mali dahil hindi siya maganda. Sinampal niya ito at sinabing hindi siya magaling dahil gumawa siya ng mga problema sa pamamagitan ng pagkuha ng isang Awakened One. Sinabi ni Jiwoo na ayaw din niyang gawin, ngunit kailangan at nakita niya ang ginagawa ng lalaking yon. Kung iniwan niyang mag-isa ang pusa, siguradong namatay na siya. Sigaw ni Kaden sa kanya at sinabing importante ang ginawa niya. At ang mahalaga ay nagalit siya sa Awakened One at tumakas kasama ang kanyang pusa. Hindi siya titigil sa paghabol sa kanya hanggat hindi niya ito nababalik at hahabulin siya hanggang sa huli. Umaasa si Jiwoo na tiyak na hahabulin niya ito ng ganoon katagal dahil nagligtas lang siya ng pusa. Iniisip ni Kaden na isa lang siyang idiot at hindi man lang niya naiintindihan ang kanyang ginawa. Sa palagay niya ay mahigpit na ipinagbabawal ang mga eksperimento sa sapilitang Awakened, at ang taong yun ay nawala ng ebidensya ng kanyang krimen. At pupunta siya upang hanapin ang kanyang pusa.
Mas delikado kasi hindi nila alam kung ano talaga ang ginagawa niya. Sigurado siyang para ilihim ito, hindi magdadalawang isip ang lalaking iyon na patayin si Jiwoo. Sa palagay niya ay nalaman lang ng batang ito na siya ay awaykin at nasa ibabaw na siya ng ulo. Iniisip niya kung dapat ba niyang ipaliwanag ang lahat ng ito sa kanya, ngunit pagkatapos ay iniisip niya na napagtanto niya lamang kung ano siya. Kaya mas mabuting hindi na lang niya alam. Kahit alam niya, walang magbabago. Kaya ano ang mabuting sabihin sa kanya tungkol sa lahat ng mga bagay na ito? Maya-maya, tinawagan ni Jiwoo si Kateton at tinanong kung galit ba siya sa kanya. Humingi ng tawad si Jiwoo kay Katen sa pag-aalala sa kanya. Muli siyang sinigawan ni Hayden at tinanong kung bakit siya mag-aalala sa kanya. Sumigaw siya at sinabing wala siyang pakialam sa kanya, ngunit nag-aalala tungkol sa kanyang sarili at kung ano ang kanyang pinasok. Pagkatapos ay hinihiling niya sa kanya na mag-ingat mula ngayon, at ginagawa niya ang isang kaaway sa kanyang mga aksyon. Pagkaraan ng ilang oras, tumunog ang alarm ni Jiwoo at nagmamadali siyang bumangon para sa isang bagay. Tinatanong siya ni Ketin kung saan siya pupunta kapag nasa kalagitnaan siya ng ginagawa. Sumagot si Jiwoo na papasok siya sa paaralan at hindi makatulog dahil buong gabi nilang ginagamot ang pusa. Pagkatapos ay nag-iwan siya ng sapat na pagkain para makakain niya buong araw at hiniling sa kanya na siguraduhing makakain ito. Bigla siyang huminto at nagtanong kung ano ang mangyayari kung ang pusa ay nagising nang wala siya. At kung babalik siya sa ganoong estado, sabi ni Kaden kung ito ang kanyang inaalala, pagkatapos ay babantayan niya siya. Kailangan niya ng enerhiya para mag-transform, ngunit wala siyang sapat sa ngayon. At mukhang mas mahina ang pusa kaysa nung inatake niya sila. Gayunpaman, siya ang dakilang Katen at walang magagawa ang pasang yun sa kanya. Pinahahalagahan siya ni Jiwoo at sinabing siya ay kamangha-mangha. Nagmamayabang siya at sinabing matagal nang sinasabi sa kanya ng mga tao yun at siya ay itinuturing na isa sa mga dakila. At wala pa siya sa level niya. Sinabi ni Jiwoo na siya ay dapat na mahusay bilang isang tao, ngunit hindi niya talaga makita ito ngayon na siya ay isang matabang Katen ay nagagalit tungkol dito at sinisigawan siya ng galit na galit. Tumakbo si Jiwoo mula roon, ngunit bumalik pagkaraan ng ilang sandali at nagtanong kung naroroon ba siya pagbalik niya mula sa paaralan. Pinakiusapan niya itong manatili sa tabi niya hanggang sa gumaling siya, habang si Kaden naman ay tahimik lang na nakatingin sa kanya. Pagkatapos noon, sa tingin niya ay masyado siyang pinipilit ni Jiwoo na manatili para doon muna siya magtagal. Pagkatapos ay tinitingnan niya ang sarili sa salamin at nagalit muli sa kanyang hitsura. Pagkaraan ng ilang oras, 3 pusa ang pumasok sa bahay ni Jiwoo at mukhang gusto nila si Mr. Kaden at lumapit sa kanya. Hiniling niya sa kanila na lumayo sa kanya at sinimulan nilang kainin ang kanyang pagkain. Hindi sila nakikinig sa kanya kapag tinititigan niya sila ng galit at nanginginig. Naalala niya tuloy, sinabi sa kanya ni Jiwoo na sinabi sa kanya ng 3 pusa ang tungkol kay Kaden, at natagpuan niya itong nakahiga, na sugatan. Binago niya ang kanyang mood kasama ang mga pusa at pinapayagan silang kumain ng kanyang pagkain, na nagsasabing hindi niya gusto ang pagkain ng pusa. Anyway, saglit na tinitigan siya ng mga pusa at nagsimulang kumain, habang iniisip ni Kaden na sila ay matako na kumakain. Pagkatapos nito, kumuha siya ng isang dilatang pagkain para sa kanya at iniisip kung paano niya bubuksan ang isang ito. Ginamit niya ang kanyang matutulis na mga kuko at binuksan ang kahon. Nagsisimula siyang kumain ng tahimik nang lumitaw ang iba pang mga pusa sa likuran niya, at tila gusto rin nila ang kanyang pagkain. Pagkaraan ng ilang oras, bumalik si Jiwoo sa kanyang tahanan at tinawagan si Mr. Kaden. Nagulat siya nang makita ang ibang mga pusa na natutulog ng mapayapa pagkatapos kumain ng maraming pagkain. Nagtataka siya kung paano binuksan ng pusa ang mga lata at kung ano ang pinutol nito. Nagulat siya dito, habang si Mr. Kaden ay payapa ring natutulog. Nag-flashback sa nakaraan noong bata pa si Jiwoo. Nalungkot siya dahil tinawag siyang halimaw ng kanyang mga kaibigan dahil sa kanyang kapangyarihan. Sinubukan siyang kumbinsihin ng kanyang ina na sinasabing iba lang siya sa iba. Tinanong niya siya kung mali ang magkaroon ng mga kapangyarihang tulad niya, at sumagot siya na hindi niya kasalanan. Tinanong siya ni Jiwoo kung bakit sila tumatakas sa mga tao. Kung hindi ito kasalanan ng sinuman, ngunit sinagot niya ang kanyang tanong. Wala siyang kaibigan dahil dito, ngunit walang magawa ang kanyang ina para sa kanya dahil gusto nitong itago ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos noon, lagi niyang tinitingnan ng ibang mga bata na naglalaro habang pinagmamasdan niya lang sila mula sa malayo. Isang araw may lumapit sa kanya na pusa at umiyak siya sa takot. Ngunit pagkatapos nito,
naging pamilyar siya sa mga pusa at palagi niyang ginagawa ang mga pusa, ang kanyang mga kaibigan, at nakikipaglaro sa kanila. Bigla siyang nagising mula sa kanyang panaginip pagkatapos tumawag ang guro at pinatayo siya. Sinabi niya na wala siyang sasabihin dahil karaniwang hindi siya ganito, ngunit 2 araw na siyang natutulog sa klase. Tinanong siya ni Jiu kung tapos na ang klase at nakakagulat na sinabi sa kanya ng guro na tapos na. Tinanong niya siya kung may mali sa kanya at kung oo, maaari niyang ibahagi ang kanyang problema sa kanya. Mukhang hindi nakikinig si Jiu sa kanya at sinabing kailangan na niyang umalis. Kung tapos na ang klase, tumatakas siya sa klase habang tinatawag lang siya ng guro mula sa likuran. Sa tingin niya ay naghihintay si Mr. K doon sa kanya. Bigla siyang humampes. Tinanong siya ni Woon kung ayos lang siya at humingi ng tawad sa pagkakabangga niya. Hindi siya sinagot ni Woon at iniwan siya doon. Naalala ni Jiwoo, siya yung lalaking nag-transfer sa klase niya last month. At muli, humingi ng tawad sa kanya at tumakbo palayo doon. Samantala, nakatanggap si Woon ng tawag mula sa propesor at tinanong niya kung nasaan siya. Nagagalit ang propesor sa kanya kapag sinabi niya sa kanya na siya ay nasa paaralan. Tinanong niya ito kung itinuturing niya ang kanyang sarili na isang tunay na estudyante kapag pinayagan niya itong pumasok sa paaralan saglit. Tinanong niya ito kung paano siya makakapag-aral kapag may mga taga-subaybay. Tungkol sa, hinihiling niya sa kanya na bumalik sa lab ngayon at tinawag siyang walang silbi. Pagkatapos noon, pinagmamasdan lang ni Woon ang mga normal na estudyante sa paligid niya at tahimik na umalis ng school. Sa kabilang banda, ang halimaw na pusa ay nagising at nakikita ang iba pang mga pusa sa paligid niya. Ang isa sa mga pusa ay lumapit sa kanya at sinubukang hawakan siya, ngunit siya ay umungal sa kanya ng galit. Natakot ito at lumipat sa likuran. Tumalon ang pusa mula sa kanyang kinalalagyan at gumagalaw patungo sa kanila gamit ang kanyang masamang enerhiya. Samantalang ang mga kawawang pusa ay parang takot na takot sa kanya. Tumalon siya mula sa kanyang kinatatayuan para atakihin sila. Ngunit bago niya ma-atake ang mga ito, lumitaw si Mr. Kaden sa gilid at sinipa ang kanyang mukha. Bumagsak ito sa sofa at muling nahimatay. Ang ibang mga pusa ay masayang tumatalon at tila pinupuri si Kaden sa kanyang katapangan. Pagkaraan ng ilang oras, pumasok si Jiu sa bahay at tinanong ang ibang mga pusa kung kumusta na sila. Tinanong niya si Kaden kung kumain ba siya nang wala siya, ngunit hindi siya sumasagot. Pinakain siya ni Jiwoo kahit na hindi niya gusto ang pagkain ng pusa. Nakikita niya ang mga walang laman na lata sa paligid nila at sinabing nag-aalala siya ng walang dahilan. At lahat sila ay kumain ng maayos. Nag-aalala siya sa pasang yun at sa tingin niya ay hindi pa siya nagigising. Sinabi sa kanya ni Kevin na nagising siya minsan bago siya bumalik. Natuwa si Jiwoo at iniisip niyang nag-aalala siya na hindi na siya madyay gising. Masaya si Jiwoo na gising na ang pusa at tinawag siya ni Kaden at sinabing curious siya at sinabing ang 3 pasang yun ay naliligaw at hindi niya pinananatili sa bahay. Sinabi ni Jiwoo na hindi niya pinananatili ang mga pasang yun bilang mga alagang hayop. Tinanong siya ni Kaden kung bakit marami siyang pasang bagay, at sinabi ni Jiwoo na walang partikular na dahilan at ito ay hindi talaga bagay sa kanya. Sinabi ni Kaden na siya ang magdesisyon. Sinabi tuloy ni Jiwoo sa kanya na noong bata pa siya, wala siyang mga kaibigan dahil sa kanyang kapangyarihan at madalas silang gumagalaw at hindi siya napalapit kahit kanino baka sakaling magamit niya ang kanyang kapangyarihan nang hindi sinasadya. Gayunpaman, gusto niya ng mga kaibigan at ang unang naging kaibigan niya noon ay isang pusa. Isa rin siyang pasanggala, pero lagi siyang nasa tabi niya kapag nahihirapan siya. Tapos isang araw nawala na lang siya. Hinanap niya ito kung saan-saan, ngunit hindi niya makita kahit saan. Pagkatapos ay lumipat ang kanyang pamilya. At iyon na yun, hindi na niya ito nakita. Ngayon, kapag nakatagpo siya ng isang ligaw na pusa, sinusubukan lang niyang tulungan ang mga ito. Palagi siyang bumibili ng cat food, treats at laruan at nakatambak lang sa mga nakikita niya doon. Ang pangunahing bagay ay palaging nagbibigay para sa mga pusa na natagpuan niya. Ngumiti siya at sinabing hindi ito gaanong kwento. At ibinaling ni Kaden ang kanyang mukha at sinabing hindi ito gaanong kwento. Sinabi ni Jiwoo na pagod siya at natulog siya sa paaralan, ngunit inaantok pa rin siya. Ang sabi ni Kaden ay may katuturan. Ginamit niya ang kapangyarihang ibinigay niya kaya dapat ma-drain ang katawan niya. Isa pa, nagpuyat siya buong gabi. Sumang-ayon si Jiwoo at sinabing mas pagod siya kaysa karaniwan. Humiga siya sa lupa at sinabing iidlip siya. Pagkatapos ay tinawag niya siyang Mr. Kaden at sinabing napakasaya niya na naroon siya.
Dapat daw manatili siya kahit papaano hanggang sa gumaling siya. Hiniling sa kanya ni Ketin na huminto sa pagyap at magsimulang matulog, at sinabi ni Jiwoo na pagod na siya at kakausapin siya mamaya. Sa kabilang banda, ang propesor ay nag-eksperimento sa mga pusa at gumagamit siya ng parehong gamot, ngunit hindi ito gumana. Tinanong niya si Won kung sigurado siyang patay na silang lahat, hindi tulad ng away Ken na nakatakas. Sumagot siya na kinumpirma niya at 1 oras na ang nakalipas mula noong napunta ito sa cardiac arrest. Napahawak sa ulo ang propesor at sinabing patay na talaga ito. Pagkatapos ay sinabi niya na kailangan niya ng mas maraming oras na upang ipakita sa kanila ang ilang mga resulta. Ngunit sa rate na ito, ang track, malapit na sa kanila. Hiniling niya kay Won na magdala ng higit pang mga hayop upang mag-eksperimento, at tumugon siya na ginamit nila ang lahat ng mga hayop na mayroon sila. Hiniling sa kanya ng propesor na pumunta at mahuli pa. Ngunit sinabi niya sa kanya na nagsimulang mapansin ng mga tao ang mga hayop na nawawala sa lugar na ito, at ang mga pulis ay nakialam habang parami ng parami ang mga ulat na inihain. Inaatake siya ng propesor gamit ang kanyang nagising na kapangyarihan, at ang kanyang mukha ay nagsimulang damyugo. Tinanong niya ito kung paano siya naglakas loob na makipag-usap sa kanya ng ganoon at inutusan siyang kumuha ng mga hayop mula sa ibang lugar. Kung hindi niya makuha ang mga ito sa lugar na ito, aalis na si Won. At ang tawag sa kanya ng propesor ay isang walang kwentang bata. Sa tingin niya, napakaraming trabaho ang kailangan nila para makarating doon kaya hindi siya basta-basta makaalis. Ngayon, sa kabilang banda, si Jiwoo ay natutulog ng mapayapa sa kanyang bahay habang sinusubukan ni Kaden na kunin ang kanyang lakas. Binubuksan at isinasara niya ang kanyang kamao, ngunit hindi siya nakakakuha ng sapat na kapangyarihan. At ito ay higit pa sa sugat. At siya ay gumamit ng labis na kapangyarihan kamakailan. Bukod dito, pinahiram niya ang kapangyarihan ni Jiwoo noong siya ay nasa ganoong masamang kalagayan. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Tapos, dahil alam ng Diyos kung ano ang mangyayari sa kanya kung hindi niya ibinigay ang kanyang kapangyarihan, nag-aalala rin siya sa propesor dahil banda ang forced awakening sa mundo nila dahil masyadong delikado at hindi makatao. Hindi siya mananatili pagkatapos malaman ni Jiwoo ang kanyang ginagawa. Maaaring mas pinili niyang tumakas kaysa maghanap ng Jiwoo. At kung yun ang kaso, kung gayon sila ay wala sa kawit. Ngunit kung hindi, baka nasa panganib si Jiwoo. Bigla niyang napansin na pinagpapawisan si Jiwoo at tila natatakot habang natutulog. Iniisip niya kung nananaginip ba siya ng masama. Sa palagay niya ay tiyak na magkakaroon siya ng masama bilang mga panaginip. At pagkatapos ng kakilakilabot na pangyayaring yon, napagtanto niya na siya ay isang nagising. Pagkatapos noon, laking gulat niya nang marinig na sinabi ni Jiwoo na mabigat ang kanyang dibdib, parang may mabigat na dinidiin pababa. Napagtanto ni Kaden na may mabigat na bagay sa kanyang sarili at napaupo siya sa kanyang dibdib. Nahihiya siya at sa tingin niya ay naabutan niya ito. Walang malay, bumangon si Jiwoo at sinabing nagkaroon siya ng masamang panaginip. Pakiramdam niya ay may sumasakal sa kanya at hindi siya makahinga. Si Kaden ay kumikilos ng random at nagtanong kung siya ay nagkaroon ng masamang panaginip. At sinabi ni Jiwoo na maaaring dahil ito sa nakaraang insidente. Siya exclaims na sila ay nag-aalala tungkol sa parehong bagay. At ngayon ay nag-aalala siya. Tutal, nagpaliwanag na sa kanya si Kaden. Tinutuya siya ni Kaden at tinanong kung nakikinig pa ba siya sa kanya, at sa tingin niya ay tulala siya dahil todo ngiti siya. Ngumiti si Jiwoo, at salamat sa pag-aalala sa kanya. Ang sarap daw sa pakiramdam sa kakaibang paraan. Nagalit si Kaden at sinigawan siya, sinabing hindi siya nag-aalala sa kanya. Sinasabi lang niya ito sa kanya dahil maganda ang pakikitungo niya sa kanya at sa tingin niya ay hindi nag-aalala ang dakilang Kaden sa sinuman. Maya-maya, tumalikod siya at sinabing ituturo niya sa kanya ang isang bagay. Kung siya ay nag-aalala, tuturuan niya siya kung paano bumuo at mahusay na gamitin ang kanyang mga kapangyarihan. Tinanong siya ni Jiwoo kung may paraan para gawin yun at masaya siya na tuturuan siya nito. Pagkatapos ay dinala niya siya sa basement at sinabing wala siyang masyadong gamit sa basement. At ito ang hinahanap niya. Hiniling sa kanya ni Kaden na magsimula at sinabing ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan ng walang taros. Kaya lang na-develop ito ay dahil matagal na niya itong ginagamit. Ngunit kung gagamitin niya ang kanyang mga pamamaraan, magagawa niyang lumikha at mahusay na gamitin ang kanyang mga kapangyarihan. Gayunpaman, hinihiling niya sa kanya na huwag asahan na ang kanyang mga pamamaraan ay magdadala ng matinding pagbabago. Dahil ang kapangyarihan ay hindi lumalago ng biglaan sa loob lamang ng ilang araw ng trabaho,
Ito ay tumatagal ng napakatagal at depende sa kanyang talento at diskarte, maaaring hindi siya makakita ng mga resulta sa loob ng ilang taon o kahit na mga dekada. Tinanong siya ni Jiwoo kung hindi siya gagana sa kanya. At sabi ni Kaden, depende daw sa talent niya. Ang mahusay na paggamit ng kapangyarihan ay iba sa pagbuo ng kapangyarihan, at aabutin siya ng ilang buwan upang maabot ang kanyang antas. Tinanong ni Jiwoo kung gaano siya katagal, at bulalas ni Kaden. Nakatitig siya sa lalaking nag-imbento ng paraan. Hiniling niya kay Jiwoo na lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang puso gamit ang kanyang paa, at naramdaman nito ni Jiwoo na katulad nung ibinigay niya sa kanya ang kanyang kapangyarihan. Hiniling ni Kaden na makinig siyang mabuti. Nasa puso niya ang kapangyarihan at kumakalat ang kapangyarihan sa buong katawan niya. Parang dugo, ay dadaan niya ang kanyang kapangyarihan sa kanya at dapat niyang maramdaman kung paano gumagalaw at lumalago ang mga kapangyarihan. At kailangan niyang tandaan ang pakiramdam na iyon at gawin ito sa kanyang sarili. Isang araw, pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na magsimula at naramdaman ni Jiwoo ang kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan. Napakalaki ng kapangyarihan sa paligid, at pagkaraan ng ilang panahon, sinabi ni Kate na mahirap gawin ang itinuro niya sa kanya ng mag-isa. Gayunpaman, kung magsisikap siya ng husto sa loob ng ilang buwan, mabilis siyang matututo. Ngunit laking gulat niya nang makitang gumagalaw ang kapangyarihan sa katawan ni Jiwoo, tulad ng itinuro nito sa kanya. Tinanong siya ni Kaden kung bakit siya gumagalaw ng maaga. Pagkatapos noon, sinubukan ni Jiwoo na damaloy ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan, at naisip ni Kaden na inilagay niya ang mga kapangyarihan sa kanya upang maramdaman niya ang paggalaw ng enerhiya. At ito ay naging atin lamang. At nagawa na niyang mag-channel ng enerhiya sa pamamagitan ng kanyang puso. Pagkatapos nito, sinabi ni Jiwoo na ginagawa niya ang itinuro sa kanya, ngunit hindi niya ito maisip. At hindi niya alam kung iniipon niya ang kanyang kapangyarihan o hindi. Sinabi ni Kaden na kailangan niya ng maraming pagsasanay at talagang mabilis siyang umuunlad at kailangang maglaan ng kanyang oras. Sinabi ni Jiwoo na naisip niya na kahit papaano ay mararamdaman niya ang enerhiyang gumagalaw sa kanyang katawan, at tiyak na may naramdaman siya ngayon at iniisip na hindi siya sapat na talento. Biglang tumunog ang alarm at bumangon si Jiwoo at sinabing mahuhuli na siya sa paaralan. Pagkatapos ay bumaba siya, sinabing nakalimutan niya ang kanyang pagkain at naglagay ng pagkain ng pusa sa kanyang mangkok. Pagkatapos ay nagpaalam siya at sinabing kailangan niyang makarating sa paaralan, ngunit iiwan ang pagkain para sa 3 pusa sa harap ng bakuran. Nang makaalis na siya, napagmasdan ni Kaden na tila inuuna niya ang pagkain para sa mga pasang nagpapakain sa sarili. Sa tingin niya ay napakatalino ni Jiwoo, at ang pagkakaiba ay napakaliit para sa kanya upang mapagtanto, ngunit nag-iipon siya ng enerhiya sa loob ng kanyang puso. Ito ang natural na nangyayari sa proseso ng pangangalap ng enerhiya. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng napakabilis na pagunlad at sa palagay niya ay talagang ganoon kaepektibo ang kanyang pamamaraan. Napagtanto niya na hindi pa niya itinuro ang pamamaraang ito sa sinuman, at kung itinuro niya ang pamamaraang ito sa iba pang mga nagising, malamang na umunlad sila ng kasing bilis ng Jiwoo. Napagpasyahan niya na maaaring maging mas mahuhusay si Jiwoo, ngunit ang kanyang pamamaraan ang nakatulong sa kanya na umunlad ng napakabilis. Bukod dito, ang kanyang pamamaraan ay nagpapahintulot sa Jiwoo na makita ang daloy ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan. At hindi si Jiwoo ang isang henyo, ngunit siya ang henyo ng dakilang Kaden. Biglang sumugod ang 3 pusa sa bahay at sinimulang kainin ang kanyang pagkain pagkatapos kumain, ngunit tinitigan niya ang mga ito at hiniling na huwag isipin ang pagpapagamot na umatras sila, at mukhang naiintindihan nila siya. Pagkatapos ay pinagmamasdan niya ang walang malay na pusa at naalala ang propesor na nagsasalita tungkol sa sapilitang eksperimento sa paggising. Samantala, sinisikap ng mga pusa na mahalin siya, at pumayag siyang ibigay ang kanyang pagkain sa kanila at hiniling sa kanila na pabayaan siya. Pagkatapos noon ay inaantok na siya sa kanyang klase at sobrang pagod dahil 2 araw na siyang walang tulog. Sa tingin niya ay napakaraming nangyari nitong mga nakaraang araw, at ang mga araw na ito kasama si Kaden ay mas masaya kaysa noong siya ay nag-iisa. Pagkaraan ng ilang oras, nagising siya sa mga tawag ng kanyang guro, sinabing hindi na ito makontrol at tinanong siya kung ano ang mali sa kanya. Kamakailan lamang ay gulat na gulat siya at tinititigan lang siya habang ang sabi ng guro ay natutulog na siya mula umaga at katatapos lang ng klase, pinababayaan na niya ito dahil napakagaling niyang estudyante. Pagkatapos ay tinanong niya ang lahat ng mga estudyante kung may nakakaalam kung bakit wala si Won ngayong araw at hindi man lang niya kinukuha ang kanyang telepono.
Nagulat din si Jiwoo nang makitang wala si Woon ngayon at walang laman ang upuan niya. Pagkatapos ng eskwela, masaya siyang umuwi sa pag-aakalang hinihintay siya ni Kaden at iniisip kung kinain niya ang pagkain na iniwan niya para sa kanya. Bigla siyang nag-observe. Ang ilang mga mag-aaral ay nambubuli kay Woon at inilagay din nila ang kanyang masama. Nagulat sila nang makitang pagkain lang ang pinapasok niya. Samantala, tinawag siya ni Jiwoo at tinanong kung ano ang ginagawa niya doon. Ang bata ay sumabad at hiniling sa kanya na gawin ang kanyang negosyo. At sinabi ni Jiwoo na kaklase niya ang estudyante.